Tell us something about your role sa Bar Boys. Yes, hello. Yung role na bagay. So ako basically, ang atake ko dito, ako si Trish. Ako ay isang come from a valedictorian eksena nung high school. So ang atake ko dito is mahilig ako sa advocacy at talagang pinupush ko talaga ang LGBT movement. So isa sa mga nagustuhan ko sa role ko dito kay Trish, kasi ako dati gusto ko din mag-law school sa totoong buhay lang, kasi ako yung baklang matalak sa recitation. Di ba yun yung mga ginagawa ng law school, kailangan magkabisado ka ng mga batas, ganyan, magre-recite kayo. Hindi ko siya na-push kasi for the reason na ang hirap kasi sa law school ay malakas yung masculine culture. So, bale, may hirapan kapag bakla ka talaga doon. Yun yung pagkakaalam ko ng mga panahong magtitake sana ako. Pero, di ko na siya pinush, dead man ako. Ngayon, playing this role, na-realize ko, oh my gosh, ang dami pala naging trans na law student before. Kahit before pa ako nangarap mag-law school. So, sabi ko, kung ako nga naloka na ako, na hindi pa ako trans, na hindi pa ako long hair, what more pa kaya kapag trans ka? So, malaloka ka talaga, mapapatanong ka, tsaka may eksenong mapapalaylo ka as a student, diba? Di mo ipupush yun talaga kung sino talaga yung personality mo, kasi nga iba ang law school. So, respeto ko yung mga tulad ni Trisha sa role kong to, na pumupush ng law school kahit mga trans sila. So, I really represent talaga yung mga bakla at mga LGBT na nasa law school. Ang gagaling niyo, respeto to you. Ayun. Hello, ako po si Therese Malvar and I play the role of CJ. Si CJ ay isa or the first na nakagraduate ng college sa kanyang community, sa kanyang baryo. At hindi niya pangarap nung una ay maging lawyer, pero dahil sa kailangan niya mabigyan ng hustisya ulit yung community niya, ay naging lawyer siya. So, sobrang inspiring ng role ni CJ for me dahil ang dami rin ganon na law students na naging lawyer din, na parang hindi nila pangarap talaga nung una ang maging lawyer. Pero dahil kailangan ng pamilya, kailangan ng community, at kailangan niya magbigay ng hustisya, ay talagang nilaban ang pagiging law student at lawyer. And for sure, maraming ganun. So, naisip mo rin dati naman, no? Actually, yes. Same. Bilang mga talak-talak tayo. Correct. Nung senior high pa lang, kaya ako nag-Humes dahil pangarap ko talaga maging law student. Ever since I was a kid, I wanted to become a lawyer na madre. At the same time. Tapos, pero syempre nag-iiba't-iba tayo ng pangarap. At pinilit ko rin na hindi mag-film school kasi gusto ko talaga mag-law. Pero naisip ko na parang kaya ko rin naman lumaban din gamit yung pag-storytelling. Kaya yun yung pinagpatuloy ko. Balikan natin yung time na in-offer sa inyo itong role na to. Umuo ba kayo kagad? Ano yung nagpayas sa inyo? Ako naman. Kailan sinabi rin? Kailan sinabi nga ang ano sa akin? Well, coming from Balota, kasi naka-work ko si Direk Kid sa Balota, di ba? So, ang atake ko naman doon ay isang baklang barangay. Oh my God. Feeling ko kasi, yung una kasi hindi pa ako kilala ni Direk Kid eh. So, hindi pa niya alam kung ano yung kaya kong gawin. So, anong kaya kong ibigay sa isang character. Nung nakapag-bonding na kami, na-realize niya at nakita niya na yung kung ano yung carry ko ibigay sa isang role. Doon niya na sinabi sa akin na, oh, meron pa akong isa sa'yo, gano'n. Meron akong i-offer sa'yo na role, si Trish sa Bar Boys. Paano ko ng Bar Boys? Kasi napanood ko yung Bar Boys. Hindi pa ako Sasa Girl. So, ano pa lang, high school pa lang, na-watch ko na yung Bar Boys. So, fan na fan talaga ako. So, it was an instant yes. At saka, ang maganda pa dito is, sabi niya, hindi to magiging comedy role. Hindi ka patawa dito. So, sabi ko, gusto ko ma-challenge yung skills ko. So, at saka yung genre na kaya kong gawin. So, talagang nag-yes agad ako and I'm up for the challenge. Ganon! Ako naman
sobrang funny kasi sinabi sa akin ni Direk Kim to, nung premiere night ng Balota, as in, sinigaw niya. Sobrang nahiya. Parang nasa likod ako, tapos, uy, Terry, magkakaroon ng Bar Boys 2 kasama ka, mag-audition ka. Sabi ko, sige Direk, game. As in, katabi niya si Miss Marian. Sabi ko, nakakaya sinisigaw niya yun. Pero, yun, doon ko nalaman ko nung Balota pala. Sabi ko, game talaga Direk kasi mag-audition ako. Pero, kinilig din ako kasi hindi na ako pina-audition ni Direk Kip. Talagang pinitch niya sa akin yung idea, he told the story, the script, and then the role of CJ. At nung nalaman ko talaga yung pinagalaban ni CJ at nalaman ko rin na inspired siya by Lenny Robredo, talagang nag-instant yes talaga. Slay, yes. Slayer. Okay, tanong ko lang kasi diba yun nga, si Direk Kim is known for yung mga social commentaries niya sa films niya. Based sa characters ninyo, ano yung gusto niyo ma-pick up ng mga audience pag pinanood niya? Well, ako, since ito nga yung social commentary dito sa role ko, is the life of a trans person sa law school. Kasi ikaw, as a trans law student, yung mga nakausap ko, ang sinasabi nila is, kapag nasa law school ka at trans ka, hindi ka dapat sobrang pansin. Dapat medyo lie low ka, at least dun sa mga nakausap ko ka. So, mahirap talaga yung buhay at yung journey mo as a lawyer, as a law student, kapag ino-own mo yung identity mo sa law school. So, alam mo yon, eto, kahit straight ka man or LGBT ka, someone ka na involved sa law school or hindi, feeling ko kasi, etong kwento ni Trish, sobrang importante itong ipakita. Kasi ito yung taking up space naming trans people, na gusto mo malaman, oy, interesting talaga yung ganung bagay eh. Trans na sa law school, ang hirap nun. Sa akin, bakla pa lang ako nung pinapangarap ko to, short hair pa lang ako. Inisip ko na sobrang hirap kasi kukutsayin ako, may playtime ako, pagtitripan ako. What more talaga kung nakadamit babae ka na. So, alam mo, these are for the girls na who took up space and talagang kinaya nila despite of the challenges. Kaya talagang respeto sa inyo girls, para sa inyo to. For the dolls! Love it! The dolls! Love it! Ako na... Sorry. Sobrang ganda ng sinabi. Ako naman, yung character ko talaga, of course, bilang this is a film about law, for sure talagang itatakal ni Direk Kip ang mga issues, real life issues ng mga David and Goliath type of cases. So yun yung may experience ni CJ na yung kalaban niya ay hindi lang isang tao, kundi isang malaking kumpanya. At ipapakita ni Direk Kip na okay lang lumaban kahit natatakot ka. Basta lumalaban ka ng patas. At dahil doon, maibibigay talaga yung hustisya. Ang galing mo talaga siya. Lawyer tayo. Correct, di ba? Bagay. Paano na-develop yung friendship nyo dito? Kakilala na ba kayo prior? And ano yung expectations sa isa't isa? Since kayo yata yung maraming ex. Kami yung may past. Correct. Oo, Alam mo ako, sobrang nung una na-intimidate ako kaya. Grabe! Kay Terry. Medyo may ganon. Lalo na kasi, yung pagkabida sa akin ni Direk, talagang na-excite ako kasi sabi niya sa akin, makaka-work mo si Therese, ganyan. 2-time winner yun. Grabe! Ng Sinimalaya, 2 balanghay within isang season lang. Paano nangyari yun? Nag-tie siya sa sarili niya. Best actress, diba? Best supporting actress. 2 ang balanghay niya nadala sa stage. So, sabi ko, oh my God, nakakatakot siya, ka-eksena. Pero nung kachika ko na siya, sobrang gaan lang niya kachika. Talagang, ang bait ni Therese. Talagang, alam mo yon, na-appreciate ko siya, ang bongga niya. And, alam mo yon, ang dami ko natutunan sa kanya. So,
Yes! Kasama, di ba? So much Yung mga patotoo. pero ano si same rin, na-intimidate rin. Sinabi ko to kay Derek Kip, nung bago pa lang mag-workshop, sabi ko na, kasi magkakilala na sila ni Will and si Derek Kip. And then kasi yung work ko kasi yung camaraderie, kasi kailangan talaga na may chemistry kami since kami yung study buddies, ganyan. So sabi ko, wala Derek, baka ako, mahiya ako, wala akong masabi kasi nasa starstruck ako kay Sasa. Kasi ever since talaga fan ako and then I'm really... Talaga ba, Emeka? Oo, talaga. Kaya si Mami, by the way, gusto niya bumisita sa set dahil sobrang fan din niya si Sasa. Tawag dito. Kasi dati pa lang, even nung bago mag-elections and everything, I really like how vocal Sasa is. How she really Pinafollow ko gets. ng mama mo din Oo, talagang Before pinagalaban. pa tayo nagkita. Oo. Miss Cherry Malvar, pinapanood hello. niya. Nauna pa nga si Sasa at si Mommy kaysa ako at si Sasa. Pero yun, sobrang, yun lang yung kaba ko kasi bilang close na sila ni Will. Sabi ko, baka hindi ako makasabay kasi parang syempre may ibang bonding na sila. And then thankfully, sobrang gaan lang talaga nila ka-bonding. I instantly connected with Sasa and then pero mas lalo akong napahanga sa kanya. Kasi sobrang iba si Sasa dito. Ang galing-galing niya dito, sobra. One take wonder yan. Nagor! Ganon. And wait lang, speaking of Will din, kasi magkasama kayo sa balota, tapos pumasok siya sa bahay. Nag-iba ba siya ngayon na nasa Barboy? Mayabang na nga ngayon. Hindi, alam mo, walang pinagkaiba. Talagang ganun pa din siya. Tsaka may GC kasi kami na tatlo kami ni Direk. So alam mo, ganun pa din siya magsalita, mag-message, nakakatawa pa din. So alam mo yun, walang pinagbago in fairness. Actually, hinintay ko ngayon umabang siya kasi parang deserve naman. Pero hindi talaga, kaya ang saya. So happy ako for Will and congrats to everything. Yes,